Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is July 11 or 12 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Gateway Mall, dito yan sa may General Malvar Avenue. Teka lang General Malvar Avenue. Wait. Ba't dito na tayo pa na? Dito yan sa may Socorro, Cubao, at dadalhin po natin sa may Barangay Kulyat, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Bureau of Customs at kay na rin ng Philippine Ports Authority na patuloy na sinisikap po na gawan ng aksyon ng Bureau of Customs. At isipin nyo na lamang kung mapupunta kayo dyan sa mga bantanan natin dyan sa North Harbor, gaano karami ang salansan ng mga container. Ito po yung mga container van na mga 20-footer, 40-footer na container van. Yung iba pa nga ay mas malalaki pa na kadalasan. Ang okay sana kung maraming laman yung mga yan at ayan ay kailangan ma-deliver. Dito na tayo. Pero problema, yung ilan po sa mga issue na yung mga container van na yan ay walang yung iba walang laman. So ginagawa kong ipakan. Kaya nga po yan ang isa sa ang iniintay po natin yung ilang immediate solution sa yung tinatawag yung Joint Administrative Order na pinagmahalan ng tatlong departamento ng DOTR, si Secretary Banoy, at Department of Finance, si Secretary Predicto, at ng DTI, si Secretary Roque. Nasa public consultation na sila. Ang submission po ng mga komentaryo ng public part ng private sector ay bukas tuloy at magkakaroon na po niya ng consultation of inputs. Hopefully within the next 2 weeks magpagmahal na po yung Joint Administrative Order. Sa pagkakaintindi ko po, matitiwalaan po ng tatlong departamento ang Bureau of Customs ng pamunuan po ngayon. Ang katanungan, kasi hindi po kami pwedeng mamuno kung wala po niyang firmadong Joint Administrative Order. Kasi po, wala po sa kapagyarihan po natin, baka ako yung magkasuhan. Kahit po sa loob, kahit po sa ginawa ng father yung president namin, ex-Kuya Gordon S. Magre-reklamo po yan. Pag po pinagalitan namin ng pag-ataas ng presyo na sinisingil po rin pa, shipping lines, baka itimanda po ako yan sa nanggaling ang aming kapagyarihan. Mapupunong po tayo, baka makasuhan tayo kagad. Kaya kailangan po naman namin ng konting proteksyon sa pamamagitan po itong Joint Administrative Order po na ito. Dalawang linggo, iintay po natin na Commissioner para may palabas po itong kautusan po rito, Commissioner. Sana po. Very active naman po si Secretary Predicto dahil level po ito ng mga department secretaries. Ako naman po kung pagkatatanggap ko na yung po nila. Sumalit pagkakasisyon naman nila ay pamunuan po halimbawa ito ng Marina o ng PPA. Depende po sa mga pag-usapan po ng mga tatlong cabinet secretaries na sa ngayon nagpakonsulta po sila. Pag inutos naman po nila sa POC kahit patong-patong yung ating ginagawa, okay naman po yun. Kayanin po natin yung malagdagan. Iwala po sa trabaho. Kahit puno-punutin kayo ng problema, siyempre hindi pa rin nawawala dyan yung problema ninyo sa smuggling na maraming ginagawa. Yung sa sigarilyo lang, di ba, Mr. Yun yung pinuntahin nyo sa Cebu, hindi mo nagkakamali. Isa pa rin po yan sa
talagang patuloy na sinisikap na maipustitan sa ating bansa, maliban pa sa mga kultural, iba pa mga produkto, isa rin yan sa talagang problema ngayon, hindi mo mabisigan. Oo, tama po guys, isipin nyo, umalis po kami kahapon ng alas 4 ng umaga, bumalik na alas 10 ng umaga. Papunta pa rin. At alam nyo, galing po ako ng Office of Civil Defense, sanay po tayo sa mga bagyo, mga malalakas na hangin, pero iba po yung biyahe kahapon, akala natin nakapuso na namin, kaya masama po yung biyahe namin kahapon. Malalakas ang mahangin na bisigan. Nakakatakot po yung biyahe na yun, yung mga kasama ko sinisisi ako pagka meron nagpunta ako naman, sinisisi ko naman si NBA Director Melvin Motiman, ang may gusto pumunta na agad ito, kami Lunis na. Sinusumbong ko sa public na siya ang promotor pagka binatong kahapon na agad. Ganito po, Sir Alan, ang malaking pagsubok sa atin, dahil sa ikip namin sa mga pagkala sa international ports, nakapantay po ng todo-todo ngayon. Ang Bureau of Customs, isang taon na po ako namumuno rito. No? So may kita ko, nahihirapan ang mga smugglers na magpasok ng sigarilyo ng marami dito sa mga international ports. Hindi na po nila kaya yan. Yung isang container ipapasok na mahuli namin. Nakakasingit sila paminsan-minsan ilang packs. Ganun po ngayon. Dahil sa ikip namin, naging gumawa sila ng ibang paraan. Nag-manufacture po sila illegal. Kaya lang nahuli naman po din po namin sila. Kasama po si General Barantan, si PNP, si Secretary John Dick Rimulya. So nahuli namin sa Pampanga, Tarlac, at naghahanap pa kami kung may mga illegal manufacturers. Ngayon dahil may naman dito sa illegal manufacturers, nahuli rin sila. Ang ginagawa naman nila, nagpapasok na sila sa mga tinatawag natin backdoor. Gusto niya mamatay yung mga 5 years. Yung mga wala sa pamantay. Matikap na daw. May maraming private works dyan po sa Basilan, Tawi-Tawi, sa Buanga, sa Davao area. Umaabot na rin po pamisa-misa sa Bataan, Mindoro, Batangas. So kaya hihingi po ako ng tulong sa Nagaya ka nito, Philippine Coast Guard. Dito Hindi ka po na. kaya po mag-isa ito ng customs. Ang Philippine Navy naman, Nagaya ka ng pamatin. tumutulong na sila sa amin. Marami rin Oo, nahuli. ganun. Sila Admiral Joe Reyes dyan sa Pasulta, nakaka 2.2 billion na nahuli po nila dyan. Ngayon, dahil nag-iingit na rin kami, pinili, although hindi pa po perfect, nahihirapan tayo dahil ang isla po natin, 7,100 plus islands, kung gano'n kadali. Ang ginagawa naman yun ng mga smugglers, doon po sa ISIS, pag-apat na paraan sila. Itong sa Cebu, palagay ko, yun yung ginawa nila, based on the initial report. Ibig sabihin, mula sa international waters, malalaking barko pumapasok sa loob ng ating karagatan at lalapit ang maliit na local ship to local na barko, titikitan niya, magdapasok sila ng 4 containers at yung local ship na yan, siyempre, dadaong yan sa local port. Kasi wala pong customs doon, Kaya nandun po yung pang-apat po nilang style nila, yung high seas na smuggling. Pero dahil estado na natin sila, mag-uusap ulit kami ng hopefully, tulungan din kami ng mga LGUs, mahuli rin po natin to. Ang pinaka-importante nito, malaking pagkakain po sa lalan. Dahil maganda po ang operasyon ngayon ng FBI, ng Department of Justice, at kami Sino po? sa Customs. Pag nasampahan po natin ang kaso yung mga nasa likod nito, hindi lang yung katulong, Sige, dyan na lang po. Hindi na po ipapasok? Opo, dapat matukoy sino talaga ang Sige. may-ari ng Sige election. po. Sige po. Palagay ko madadalaya pag lumawak na ng rehab. Basta huwag mo lang ibabangga sa gate, syempre. Ingat po, God bless po. Thank you po. Salamat din po. Congratulations yan, kahit pa paano, talagang hindi mo makalusot-lusot yung mga So, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mga misyon. Paalam po muna pansamantala, this is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. Paalam po.